Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po, ma'am. Bago natin simulan ang ating klase, ay inaanyayahan ko munang tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Dutch Bill. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God, creator of heavens and the universe, you are worthy of our praises. In you alone, we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in thy name. Guide us to the right path. Hear our efforts with us for Jesus, and your salvation. We are taken in you. Give us strength to act honestly and well, and compose our before us faith. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bago kayo magsiupo, ayusin niyo muna yung mga upuan at pakitingnan kung may mga kalat at itapon ito sa tamang basura. May liban ba sa araw na ito? Meron po. Opo. Sino? Si Abel po. Bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa, ay magbalik-aral muna tayo patungkol sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ano nga ulit ang tinalakay natin noong nakaraang linggo, Kimberly? Tungkol po sa mga teorya ng pinagmulan ng wika. Magaling. Ano naman ang kahulugan ng teorya ng wika, Janelle? Ang mga teorya ng wika ay ang mga pinaniniwala ang pinagmulan ng mga wika ng ating mga ninuno. Ang teorya ay mga impormasyon o ang mga impormasyon na may mga pinagbatayan ngunit hindi pa lubusang na papatunayan. Mahusay. Base sa ginawa nating talakayan noon patungkol sa teorya ng wika, ano-ano ang mga teorya ng wika? Let's read. Ang mga teorya ng wika ay ang bawbaw, linggo, pupo, at tararabuhian. Galing. Ano naman ang pagkakaiba-iba ng mga teoryang ito, Charian? Ang teoryang bawaw po ay nakabatay sa huni ng hayop sa tunog ng kalikasan. Samantalang ang teoryang lindong naman ay mula sa tunog na nililikha ng mga gamit. At ang teoryang pupo naman ay mula sa bulalas ng ating mga damdamin at ang teoryang tararabundiay naman ay mula sa mga ritual ng ating mga ninuno. Magaling. Tunay na yung may naunawaan na kayo sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Kaya naman, alam kong handa na rin kayo na matuto sa ating panibagong paksa. Pero bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa, ay may inihanda ako ditong gawain na kung saan ay tatawagin nating pangalanan mo ang kanta. May babarinig ako sa inyong mga kanta na kung saan ay huhulaan ninyo kung ano-ano ang mga pamagat ng kantang inyong maririnig. Naunawaan ba? Opo! Ngayon ay simulan na natin. Para sa unang kanta, Leron Sinta. Magaling. Para naman sa pangalawang kanta, Mananilay. Ano? Mananilay. Tama, magaling. At para sa huling kanta, Si Beling magaling. Natukoy nyo ang mga pamagat ng kantang inyong narinig. Kaya naman ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito na kung saan ito ay patungkol sa mga awiting bayan. Ang mga awiting bayan na inyong narinig ay nagmula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Nunawaan nyo ba? Opo! Pero bago natin malagim ang talakayan ng ating paksa na patungkol sa awiting bayan ay may inihanda akong panibagong gawain sa inyo. Ito ay tatawagin natin ang mensahe ng kanta. Magbibigay ako ng tatlong kanta o tatlong halimbawa ng awiting bayan na kung saan ay babasahin ninyo at tutukuyin ninyo ang mensaheng nakapaloob sa bawat kanta. Naunawaan niyo ba? Oo. At pagkatapos ng 2 minuto ay
isasalaysay ninyo o ilalahad ninyo dito sa harapan ang mga mensaheng nakapaloob sa kantang inyong nakuha. Naunawaan ba? Opo. Sa mga nakakuha ng halimbawa ng awiting bayan ay pagkatapos ng 2 minuto sa inyong pagbabasa ay ilalahad at isasalaysay ninyo dito sa harapan ang mensaheng nakapaloob sa kantang inyong nakuha. Naunawaan ba? Opo. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba? Opo. Tapos na ang oras, kaya naman maaari na kayong magsimula sa paglalahad at pagbabahagi ng inyong mga mensahe. Janelle, ikaw ang mauna. Ayon po sa ang kantang napunta sa akin ay tungkol sa ang pamagat ay Lawiswis Kawayan. At ayon sa lyric ng kantang ito, ang mensahe nakapaloob sa kantang ito nga ay nagpapakita ng respeto o paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Maliban roon ay nakapaloob din dito ang tungkol sa pag-ibig na wagas sa pagitan ng magkasintahan at ang binigyang diin ang tungkol sa paghingi ng tawad at pagpapatawad sa isa't isa. Yun lang. Magaling. Palakpakan natin si Janelle. At para naman sa pangalawang awiting bayan, Lloyd, maaari mo nang ibahagi ang inyong mensahe. Ang awiting bayan po na napunta sa akin ay ang Ilit-Ilit Pulong Kanan. Ang mensahe po na nakapaloob sa awiting bayan na ito ay ang labis na pagmamahal, pag-aaruga o pag-aalaga ng isang magulang sa kanyang anak. Kung inyong mapapansin sa awiting bayan na ito na mayroong bahagi roon na parang hinahanap ng anak ang kanyang nanay. Dahil gusto niya ng kalinga, gusto niya ng pagmamahal, ng pag-aalaga mula sa kanyang anak. Yun lang. Magaling. Palakpakan natin si Lloyd. At para sa ikatlong at huling awiting bayan, Sherry Ann, Ang awiting na punta sa akin ay may pamagat na Dandansoy. Ang awiting nito ay pumapatungkol sa mensahe ng isang babae na nagpapahiwatig ng mensahe ng pagmamahal sa kanyang kasintahan na nagngangalang Dandansoy. Gayon din ay binigyan ng babae ng pagkakataon ng kanyang kasintahan na si Dandansoy na patunayan ang wagas na pag-ibig nito sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod nito o sa pagsunod ni Dandansoy sa kanya sa payaw. magaling. Palakpakan natin si Sherry. Mahuhusay ang mga ibinahagi niyong mensahe patungkol sa mga kaawiting bayan na napunta sa inyo. Ngayon naman ay malaliman na nating talakayin ang patungkol sa awiting bayan. Ano nga ba ang awiting bayan? Pakibasa nga, Kimberly, at magbigay ka ng kahit konting edayala patungkol sa iyong binasa. Awiting bayan, isa sa mga matatandang uri ng panitikang Pilipino na lumitaw bago dumating ang mga Kastila. Ito rin ay tinatawag na kantahing bayan ng Gilan. Ito ay nasa anyong patulan na inaawit at ang karaniwang paksa sa mga awiting ito ay patungkol sa iba't ibang pamumuhay, pag-iisip, pag-uugali at damdamin ng isang tao. Di ba sa bawat
sa ano pa lamang na awiting bayan, sa bawat bayan natin dito sa halimbawa na lamang sa bayan ng Labisares at bayan ng Alin, merong mga awiting bayan na nagmula sa bayan na iyon. Kumbaga dito ay may mga sa mga awiting bayan na yun nakapaloob ang mga mensahe na kung ano ang kultura na mayroon ang bayan na Magaling. Ang awiting bayan ay ito yung mga awit na nagmula sa ating sari-sariling mga bayan. Ito ay mula sa ating mga ninuno na ipinasalin-salin hanggang sa kasalukuyang henerasyon. At ito ay inaawit at kinakanta pa rin magpasa hanggang ngayon. Ang mga awiting bayan ay halimbawa na nga tulad ng mga pinarinig ko sa inyo kanina, yun ay ilan sa mga halimbawa ng mga awiting bayan na kung saan ito ay nagmula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Naunawaan niyo ba? Oo! Ngayon ay alamin naman natin ang mga uri ng awiting bayan. Para sa unang uri, pakibasa Dutch din at magbigay ka ng pagpapakahulugan. Balitaw. Ito ay awit ng pag-ibig na ginagamit sa pagkakaralan ng mga Bisaya. Batay sa kahulugan, sinasabi lamang dito na ang pamamaraan ng mga kalalakihan o mga binata sa Bisaya ay ang pagharana. Upang makuha nila ang puso ng mga kababaihan. Magaling. Ang balitaw, ito ay awit ng pag-ibig na ginagamit ng mga taga-Bisaya na kung saan ito ay ang patungkol sa paghaharana at pag-aalay nila ng mga awitin sa kanilang mga sinisinta at iniirong na babae. Dito ay nagpapakita sila ng pagmamahal na kung saan ito ay sa pamamagitan ng kanilang pag-awit. Naunawaan ba ninyo? Oo! May alam ba kayong halimbawa ng balitaw? Opo. Ano yun? Dutch Lee. Yung lawiswis kawayan ko. Magaling. Karagdagan? Lloyd? Ano po yung arimunting po? Magaling. Ang mga binigay yung halimbawa ay maiuuri natin sa o magiging halimbawa ng balitaw dahil ito ay pumapatungkol sa awit ng pag-ibig. Naunawaan niyo ba? Oo! At para naman sa ikalawang uri, pakibasa Kimberly at magbigay ka ng pagpapaliwanag. Ang ikalawang uri ay kundiman. Ito naman ay ang bersyon ng mga awit ng pag-ibig sa mga Tagalog. Sinabi na nga na parang ito lang ay kaparehan ng balitaw na kung sa balitaw, ito ay ang paghaharana ng mga Bisaya. Sa kundiman naman ay ang mga bersyon ng mga awit ng pag-ibig sa mga Tagalog. Kumbaga, dito ay ang paghaharana ng mga binata sa mga kadalagahan sa awiting ng mga Tagalog. Magaling. Kung sa Bisaya ay mayroon silang balitaw, dito naman sa mga Katagalugan ay mayroon silang kundiman na kung saan ay ito ang version nila ng awit ng pag-ibig na parehas lang din naman sa balitaw na nag-aalay sila ng mga awitin para sa kanilang mga iniirong o sinisintang babae. Naunawaan niyo ba? Oo. May alam din ba kayong mga halimbawa ng kundiman? Opo. Ano iyon, Janet? Ang halimbawa po nito ay yung awit na ang tangi kong pag-ibig. Magaling. Ang tangi ng pag-ibig ay isang halimbawa ng kundiman na kung saan ito ay nagmula sa Katagalugan. Naunawaan niyo na ba? Opo! Magaling. At para naman sa ikatlong uri ng awiting bayan, Sharian, pakibasa at magbigay ka ng pagpapaliwanag. Ang ikatlong uri ng awiting bayan ay ang dali. Ito ay awiting panrelihiyon o himno ng pagkilala sa may kapal. Ibig sabihin na ang dalit ay inaawit tuwing ang mga grupo o pangkat ng tao ay nananampalataya sa ating poong may kapal. Ang isa na sa halimbawa nito ay ang Ama Namin. Ang Ama Namin ay isang sagradong dasalin ng mga Kristiyano upang magdasal o
o bigyan ng pagkilala ang ating buong may kapal. Subalit ginawa itong awitin bilang pagkilala o bilang paraan din ng pagdarasal sa ating buong may kapal. Magaling. Ang dalit ay isang uri ng awit na ginagamit sa mga ritual na seremonyang panrelihiyon na kung saan dito ay naipapahayag ng mga mananampalataya ang kanilang pagpapasalamat, pagmamahal at pagbibigay halaga sa ating may kapal. Naunawaan niyo ba? Oo. May alam ba kayong halimbawa ng dalit? Ikaw, Kimberly, may alam ka bang halimbawa ng dalit? Ang halimbawa po ng dalit ay Dalit of Mabini, taong to its patron, Saint Francis of Paula. Magaling. Ito ay isang halimbawa ng dalit dahil ito ay pumapatungkol sa sa kanilang patron. tama. Ito ay pumapatungkol sa pananampalataya nila sa kanilang patron. Naunawaan niyo na ba kung ano ang dalit? Opo. Sunod na uri ay ang Diona. Pakibasa, Janelle, at maaari ka bang magbigay ng kapit ko ng pagpapaluan? Ang Diona po, o Diona, ay awitin sa panahon ng pamamanhikan o kasal. Kung ang balito at kundiman ay awit ng pag-ibig o pagsusuyuan pa lamang, sa Diona naman ay ginagamit na ang awitin ito para sa pamamanhikan o kasal. Di ba kapag mayroong pamamanhikan na nagaganap o mga kasalan ay may mga kasiyahan at ginagamit ang mga awitin ito sa mga ganoong okasyon. Ang halimbawa ng Diona ito ay ang kung ang aso hinahanap pag nagtatampot naglalayas, ikaw pa ba anak? Magaling. Ang Diona ay isang uri ng awit na inaawit sa panahon ng kasal o pamamanhikan. Dito ay nagkakaroon ng mga awitin na naglalaman nagpapahayag ng pag-asa, pagbati, at pagdiriwang sa mga bagong kasal sa kanilang espesyal na araw sa buhay. Naunawaan niyo ba kung ano ang Diona? Oo. Magaling. At para naman sa isa pang halimbawa, ang suliranin, pakibasa Dutch din at magbigay ka ng konting pagkakaluan. Suliranin. Ito ay awit ng mga manggagawa. Sa tingin ko, ang awiting ito ay inihahandog sa mga manggagawa kung saan binibigyang pagpapahalaga ang kanilang paghihirap na ginagawa. Magaling. Ang awit na ito ay isang uri ng pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino tulad ng mga mangingisda, magsasaka, na kung saan ay inihahandugan o may mga awit na para sa kanila upang nang sa ganun ay mapahalagahan ang kanilang mga sakripisyo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang paghahanap buhay. Naunawaan niyo na ba kung ano ang suliranin? Oo. May alam ba kayong halimbawa ng suliranin? Lloyd? Meron po, yung Mayo 1. Kasi hindi ba, yung Mayo 1 ay tinagurang Labor Day. Ginawa nito ng kanta upang bigyang pagkilala ang mga manggagawang Pilipino. Magaling. Ito ay naiuuwi natin sa suliranin dahil yun nga sa katulad nga ng sinabi mo, ito ay binibigyang pagkilala ang mga manggagawang Pilipino dito sa ating bansa. Naunawaan niyo na ba? Oo. Para naman sa sunod na uri ay ang dungaw o dungaw. Pakibasa Cherry Ann at magbigay ka ng pagpapaliwanag. Sunod ay ang dungaw. Ito naman ay awit sa patay ng mga Ilocano. Ibig sabihin na ang uri ng awiting bayan ito ay inaawit lamang sa mga patay. Kapag halimbawa ay mayroong mga namayapang mahal sa buhay, inaawit ito upang bigyan ng pagpapalago, ipakita ang pagmamahal ng pamilya sa namayapan nilang kapamilya. Magaling. Ang dungaw ay isang uri ng awitin na kung saan ito ay tradisyonal na awit ng mga taga Ilocos o ang mga Ilocano. Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ang kanilang pagluluksa at pagdadalamhati sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Naunawaan niyo ba kung ano ang dungaw o dungaw? Oo. May alam ba kayong halimbawa nito? Kimberly?
May alam ka bang halimbawa ng dungaw o dungaw? Dungaw. Dungaw. Tama. Ang isang halimbawa ng dungaw o dungaw ay ang dungaw, na kung saan ito ay pumapatungkol sa awitin patungkol na sa mga patay. Naunawaan niyo na ba? Opo. Sunod na uri ay ang kumintang. Pakibasa, Lloyd, at magbigay ka ng konting magpapaliwanag patungkol sa kumintang. Kumintang. Ito ay awit ng pakikidigma o pakikipaglaban. Siguro, ang kumintang ay may kaugnayan sa aktivismo. Kasi hindi ba sa aktivismo ay doon nakikibaka, doon nakikipaglaban, ipinaglalaban nila kung ano ang nararapat. Siguro sa panahon ng aktivismo, mas mainam na gamitin ang mga awit ng kumintang. Yun lang. Magaling. Ang awiting kumintang ay, ito ay isang awitin sa pakikipaglaban o pakikipagdigmaan. Ito ay isang uri ng awit na may temang pandigma, na kung saan ginagamit ito ng mga sinaunang ng dirigma upang nang sa ganun ay magkaroon sila ng sigla o magkaroon sila ng tapang sa kanilang pakikipagdigmaan. Naunawaan niyo ba kung ano ang kumintang? Opo. May alam ba kayong kahit isang halimbawa ng kumintang? Cherry Ann, may alam ka ba? Halimbawa ko po dito, mahahalay ko sa awiting bayan ng kumintang ang awit ng kabataan. Magaling. Ang awit ng kabataan ay isang halimbawa ng kumintang na kung saan ito ay pumapatungkol sa mga kabataan. Sa mga kabataan na nakikipagsapalaran sa buhay. Naunawaan niyo na ba kung ano ang kumintang? Opo. Sunod ay ang uyayi o hele. Pakibasa, Janelle, at magbigay ka ng pagpapaliwanag. Ang uyayi o hele ay awiting ginagamit para sa pagpapatulog ng bata. Ang uyayi ay kadalasang inaawit ng isang ina kapag pinapatulog niya ang kanyang anak. Diba? Halimbawa nito ay ang isa sa pinakasikat na uyayi ay ang Ili-Ilong kung saan palagi itong kinakanta ng mga ina para sa kanilang anak upang mapatulog ang mga ito. Magaling. Ang uyayi o hele, ito ay awiting ginagamit ng mga ina para sa pagpapatulog ng kanilang mga anak. Ito ay may gimmick na malumanay at nakakaanto. Dahil nga diba sila ay nagpapatulog, kaya ang mga awitin na ito ay talaga namang mga malumanay na kung saan ay nadadala ang mga bata sa pagkatulog. Naunawaan niyo ba kung ano ang uyayi o hele? Opo. Sunod ay ang talindaw. Basahin mo nga, Kimberly, at magbigay ka ng pagpapaliwanag. Talindaw, ito ay awit sa pamamangka o pagsasagwan. Parang ito yung mga awit sa o parang yung sa halimbawa sa Noli Me Tangere, yung sa naligo sila sa yung may sa ilog, yung may buhaya, tapos may nakabangka sila, tapos may habang nasa bangka sila ay mayroon silang inaawit na isang awit. Magaling. Ang talindaw, ito ay awit sa mga pamamangka o pagsasagwan. Ito ay ginagamit nila sa kanilang paglalakbay sa karagatan upang nang sa ganun ay maaliw sila sa kanilang paroroonan o sa kanilang paglalakbay dito. May alam ba kayong halimbawa ng talindaw? Lloyd, may alam ka bang halimbawa ng Ano talindaw? po? Balud. Balon, magaling. Ang balon ay isang halimbawa ng talindaw na kung saan ito ay pumapatungkol sa karagatan at paglalakbay sa karagatan. Naunawaan niyo na ba? Opo. At dahil lubos na ninyong naunawaan ang ating tinalakay na paksa ay may mga inihanda akong katanungan sa inyo. Una, bakit kailangan na pahalagahan natin ang ating mga awiting bayan? Janelle? Mahalagang pahalagahan natin ang ating mga awiting bayan dahil ang mga awiting bayan ito ay ang mga kumakatawan din sa
kung anong kultura ang meron tayo sa ating sariling bayan, sapagkat ang mga awiting bayan ay mga particular sa kung saang lugar ito nanggaling o kung anong bayan ito, kung saang bayan ito nanggaling. Kaya naman mahalaga sapagkat kinakatawan din ito ang mga tao, ang pang-araw-araw na pamumuhay, kultura, kinagawian at mga paniniwala ng mga bayan at ng mga naninirahan sa mga ito. Madali. Mahalaga na pahalagahan natin ang awiting bayan dahil katulad nga ng sinabi ni Janelle, ito ay kumakatawan sa ating mga pinagmulang kultura, tradisyon, dahil sa pamamagitan ng mga awiting bayan na ito ay naipahahayag o naibabahagi natin ang kultura, tradisyon, paniniwala, at kung ano ang pamumuhay natin sa ating lugar mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Naunawaan niyo ba? Opo! At para naman sa pangalawang katanungan, ano ang papel ng edukasyon at ng paaralan sa pagpapanatili ng kamalayan at pagpapahalaga natin sa ating awiting bayan? Cherry Ann. Mahalagang papel na ginagampanan ng edukasyon upang magpanatili kagaya na lamang ang awiting bayan, sapagkat sa pamamagitan ng edukasyon ay dito na ipapasok natin kung ano nga ba ang mga awiting bayan na nakapaloob sa bawat bayan dito sa ating bansa. At dahil din sa edukasyon ay nagkakaroon tayo ng mga malawakang kaalaman tungkol sa mga awiting bayan sa bawat lugar dito sa Pilipinas. At dahil riyan ay nauunawaan din natin ang mga nakapaloob na kultura at kaugalian na meron ang bayan na iyon. Yun lamang po. Magaling. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagtuturo ng mga awiting bayan sa paaralan ay mas nauunawaan ng bawat mag-aaral ang mga kultura, tradisyon at paniniwala ng ibang taong naiiba sa kanila. Naunawaan niyo na ba? Oo. At dahil dito ay mas naipapasa pa at mas nadadagdagan pa ang ating kaalaman nang sa ganoon ay mas maibabahagi pa natin ang ating mga natutunan sa paaralan na ito sa labas ng ating pakikipagsalamuha sa ibang tao. Naunawaan niyo na ba? Oo. At para sa huling katanungan, paano nakatutulong ang mga awiting bayan sa pagpapalalim ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan at tradisyon ng isang rehiyon? Ano po? Hindi ba, ayon ka lang kay Janelle na ang awiting bayan ay sumasalamin sa kanuman ng kultura, sa mga pamumuhay, pang-araw-araw na ginagawa ng isang bayan sa pamamagitan ng mga awiting na pinapabot yun. Halimbawa kung ang mga bagong henerasyon ng inyong bayan, sa pamamagitan ng awiting bayan ay mapapabot kung ano man ang mga nangyari noon, kung ano man ang ginagawa ng mga kalalakihan, tulad ng paghaharana, kung ano man ginagawa ng mga mangingisda, ganun. Mas mapapalawak ang kanilang halaman kung ano man ang pinagmulan ng kanilang bayan. Magaling. Sa pamamagitan ng awiting bayan ay nagkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang kultura na mayroon noon ang ating mga ninuno, na kung saan ito ay naipapasa sa bawat henerasyon na dumaraan. Sa pamamagitan ng awiting bayan ay mas na bibigyang toon o mas naipapahayag ang mga tradisyon, paniniwala at mga paraan ng pamumuhay ng ating mga ninuno noong unang panahon. Naunawaan niyo na ba? Opo. At dahil nga lubusan na ninyong naunawaan ang ating paksang tinalakay patungkol sa awiting bayan, ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo na kung saan ay pipili kayo ng isang awiting bayan mula sa inyong lugar at itatanghal niyo ito dito sa unahan. Naunawaan niyo na ba? Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makapaghanda ng inyong itatanghal na awiting bayan at pagkatapos niyan ay inyo na itong itatanghal dito sa harapan. Naunawaan niyo na ba? Opo. At para sa pamantayan ng inyong pagtatanghal, una ay ang kakabisaduhan, 5 puntos, tono o gimmick, 10 puntos, tema, 15 puntos, sa kabuuang 30 puntos. At para sa pagpapangkat, mula kay Detchlin hanggang kay Kimberly, unang pangkat, at sa pangalawang pangkat kay Lloyd at kay Cherry. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sa paghahanda.
Mama, uhawi, ma'am. Saka naman yung support. Diri. Uhawi, ma'am. Stay strong kaya. Kaya mo na. Kaya mo na. Independent. Tapos na ba? Oo! Handa na ba? Oo! Sino ang nauunang pangkat? Kami po. Sige, kayo muna, Noy. Maaari na kayo magsimula sa pagtatangkay. Tumayo sa harapan para makita kayo ng lahat. Mamog mo kami po. Yung itatanghal po naming awiting bayan ay mula po sa bayan ng Salapitan. Ang pamagat po nito ay Ining na Idro. At ito po ay nahanay sa puyayi na uri ng awiting bayan. Ngunit, di ba sabi dito, sino kanina yung nag-ano? Nagbigay paliwag na malumanay. Ay ikaw ma'am, malumanay yung puyayi. Ngunit, yung Ining na Idro ay masigla. Pero papatulog. Sige, maaari na kayong magsimula. Ining na Idro, maupay sakyan. Kay malaksi, tumalagan. Pirang-pliti, unubayti. Kada puerta, nos 40. Magaling, palakpakan natin ang unang pangkat. Para naman sa pangalawang pangkat, ang napili naman po namin awitin ay Lawiswis Kawayan, kung saan ito ay nag-uuri sa balitaw sapagkat ito ay isang awit ng pag-ibig at ginagamit upang mangharana ang kalalakihan sa kababaihan. Maaari na kayo magsimula. 1, 2, 3. Ako magtatanong, lawis-wis, kawayan. Ako lapan pikoy, palatay, latayan. Serbais na pikoy, kawaray, batasan. Sinulog sa kwarto, nalinday, higdaan. Napakahusay ng inyong mga ginawang pagtatangkal. Batid kong lubos na ninyong naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw. Para sa inyong takdang aralin ay gumawa o bumuo kayo ng 10 pangungusap na ginamitan ng mga pandiwa. Isulat nyo ito sa isang buong papel at kinakailangan na wala kayong kaparehong pangungusap mula sa inyong mga kaklase. Ipapasa nyo ito sa aking susunod nating pagkikita-kita. Opo. Iwanan? Opo, ma'am. Wala na ba kayong katanungan? Wala na po.
Wala na